Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Hamster Combat. Kung saan ay meron daw pong isang grupo ang nabubuo sa bansang US at sila po ay may binabalak na magfa-file daw ng kaso kay Hamster Combat. Kaya ano kaya ang magiging outcome kapag nangyari ito, at yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Kaya ayan pong muli, meron na pong nabubuong isang grupo ng mga Hamster Combat players sa bansang US at plano po nilang mag-file ng kaso kay Hamster Combat. Kaya ayan, dahil po dyan sa mga nakuha nilang hindi worth it na reward pagkatapos po nilang magbigay ng kanilang mga effort at saka oras sa paglalaro nito. Kaya ayan, hindi worth it at ayan, sa tingin nila ay feeling nila ay sila ay nabiktima at tinuturing po nilang isang scam itong si Hamster Combat. Kaya mukhang nag-iipon po sila ng sapat na bilang at kumbaga marami-rami na sila ay saka po sila sabay-sabay magfa-file po siguro ng kaso laban kay Hamster Combat. Kaya ayan, kapag nangyari po ito ay ayan, magkakaroon na po ng legal na kaso at maraming factors ang kailangan po natin i-consider dito kung ano ang magiging outcome nito. Ang mga players ng Hamster Combat na kung saan ay mag-file ng reklamo ay ayan, ito po ay may kaugnayan sa value ng token, yung airdrop rewards at iba pang mga issues na hindi magandang kanilang naranasan. Kaya ayan, ang kaso po ay kung umabot po ito sa korte, syempre, maaaring magkaroon po ito ng iba't ibang outcomes depende po sa ebidensya at argumento ng magkabilang panig. Yan, ang una pong mangyayari ay syempre yung settlement. Maaaring magkasundo po kaagad ang dalawang panig sa labas ng korte. Yan, hindi na kailangang umabot pa sa korte. Ang Hamster Combat ay maaari pong mag-offer ng settlement agad sa mga players na nagbabalak na mag-file ng kaso para maiwasan ang mas malaking gastos at mas mahabang proseso na legal na laban. Kaya ang settlement ay maaaring magresulta sa pagbabayad ng mga damages o pag-aayos ng mga reklamo ng mga players. Yan. Kung pag hindi naman at walang settlement, ay ayan, mapupunta na po ito, papasok na po ito sa court ruling. Kaya kung hindi po magkasundo ang dalawang panig ay ang kaso ay aabot po ito sa korte. Ang judge o jury ang siyang magdidesisyon base sa mga ebidensya at saka testimonya. Kung ang desisyon ay pabor sa mga players, maaaring utusan ang Hamster Combat yan, na magbayad po sila ng damages o mag-implement ng mga pagbabago sa kanilang sistema. Kung pabor naman sa Hamster Combat ay maaring ma-dismiss ang kaso at hindi po nila kailangang magbayad ng mga damages sa kanilang mga players na nagreklamo. Ayan. Ang sunod naman ay makakaapekto po ito sa pananaw ng publiko. Ang kaso ay maaring makaapekto po ito sa pananaw ng publiko kung ang mga reklamo ng mga players ay may basihan. Maaring bumaba ang tiwala ng ibang mga users at investors sa platform or kay Hamster Combat. Kaya ito ay maaring magresulta sa pagbaba ng token at pagkawala ng mga users nito. Yan ang meron din itong kaugnayan or magkakaroon na rin ito ng kaugnayan sa regulatory or regulations. Kaya ang kaso ay maaaring magbunsod po ito ng masusing pagsusuri mula sa mga regulatory bodies. Particular po ang US SEC. Ayan, nandyan na naman ang chairman ng US SEC na si Ginoong Gary Gensler. Kung makita ng mga regulators na may mga paglabag ang Hamster Combat ay maaari po silang mag-impose ng penalties at mag-require ng mga pagbabago sa operasyon ng platform. At ang panghuli ay
syempre magkakaroon ng reaksyon ang community ni Hamster Combat. Kaya kung ang mga players ay makakakuha ng suporta mula sa ibang members ng community, ay maaring mas lumakas pa ang kanilang kaso. Kaya sa kabilang banda ay kung ang community ay magpakita po ng suporta kay Hamster Combat, ay maaring mahirapan ang mga players na patunayan ang kanilang mga reklamo. Kaya ayan, nakadepende na rin po sa community kung sino ang kanilang papanigan, yung si Hamster Combat kaya or yung mga grupo ng players na nagrereklamo kay Hamster Combat. Kaya ayan po, sa kabuuan ay ang posibleng outcome po ng kaso ay depende po sa maraming mga bagay. Ang pinakamahalaga ay ang ebidensya at ang legal na argumento ng magkabilang panig. Kaya ang mga players ay kailangang maghanda ng malakas na kaso upang makuha ang pabor ng korte at makipagkasundo kay Hamster Combat. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.